Sigurado ka na ba talaga, Elise? Napatingin si Elise kay Catherine, ang abogado niyang kaibigan. Oo, sigurado na ako. Simula nang dumating sa buhay namin ni Lucas si Rico, ngayon lang ako naging sigurado ng ganito. Napangiti si Catherine. Masaya ako para sa'yo, Elise. Ibang-ibang glow mo, lalo na ngayong kakambal ni Rocco ang kasama mo. Magkamukhang magkamukha sila, pero tama ka, sobrang magkaibang pagkatao nila. Alam mo, hindi kita nakitang ganito kasaya kay Rocco noon. Kahit nung girlfriend-boyfriend pa lang kayo, hindi ganyan ang kinang na nakikita ko sa mga mata mo. Nag-init naman ang mga pisngi ni Elise. Pangit ba? Ito kasing si Rico, ibang magmahal. Pakiramdam ko para akong teenager kapag siyang kasama ko. Napakalambing at palaging mahinahon pagdating sa akin. Mahilig din mong sorpresa. Kaya talagang nararamdaman kong natatrato ako ng tama. Natawa naman si Catherine. Hindi pangit, no? Bagay nga sa'yo. Bagay kayong dalawa. Nawala ang ngiti ni Elise. Hindi kaya pangit tingnan? Baka sabihin ng mga tao, pinatulan ko lang si Rico dahil kamukha ni Rocco. Tumaas ang mga kilay ni Catherine. Bakit? Ganon bang tingin mo sa kanya? Alam natin pareho na hindi ganon. Hindi mo nakikita si Rico kay Rocco. Kahit pan pagkamalan mo siyang si Rocco noon. Magkaiba sila at ako nang nagsasabi sa'yo. Kung may sabihin ng mga tao, hayaan mo na lang sila. Hindi naman nila alam ang talagang nangyari. Isa pa, halata naman kay Rico na hindi siya nagpapaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga sa kanya, nararamdaman mo at nararamdaman ng anak mo. Muling bumalik ang ngiti ni Elise. Alam mo, tama ka. Ganon nga si Rico. Kaya nga nang mahulog ang loob ko sa kanya, hindi na rin talaga ako nagdalawang isip. Hindi naging maganda ang kabataan niya at ang lahat ng mga pinagdaanan niya bago mapadpad sa amin ni Lucas, talagang mahirap paniwalaan. Parang ang hirap magtiwala dahil namulat si Rico sa mga masasamang gawain noon. Pero pakiramdam ko, may dahilan ng lahat kung bakit siyang dinala sa amin. Sa halip na si Rocco ang pabalikin. Gustong magbagong buhay ni Rico at parang sinasabi ng Diyos sa amin na kami ang magiging instrumento niya kay Rico. Gusto ng simple at masayang buhay ni Rico kaya gusto naming ibigay yun ng anak ko. Marahan namang tumango ang kanyang kaibigan. Swerte rin naman sa inyong dalawa si Rico. Nang dumating siya sa buhay niyong mag-ina, mas naging masaya kayo at nakaahon kayo sa kamiserablehan ng pagkawala ni Rocco. At take note ha, mas naaalagaan kayo ng maayos at mas pinahahalagahan kayo. Napabuntong hininga si Elise. Ayaw niyang magkumpara pero mahirap pigilan, lalo na at talagang kitang-kita ang pagkakaiba. Mahal niya naman si Rocco. May pinagsamahan sila bilang mag-asawa. Pero ang mga pinaparamdam ni Rico sa kanilang mag-ina talagang ang hirap pantayan. Mas humihigit palagi sa mga bagay na nagawa noon ni Rocco para sa kanila. Tinapik ni Catherine ang kanyang balikat. Sige na, una na ako. Ikaw nang bahala dyan. Kung sure ka na talaga, ayusin mo na yan para wala kayong problema kapag kinasal kayo ni Rico. Marahang tumango si Elise. Nasa government office kasi siya ng araw na yon. Mayroon siyang form na pinifill out para sa declaration ng presumptive death ni Rocco. 5 taon ang nakakalipas mula nang mawala ito. Wala na siyang kahit na anong balita sa kanyang asawa na nagtungo noon sa Mindanao at isa sa mga sundalong ipinadala para lumaban. Walang closure na nangyari, kaya siya na lang ang gagawa ng paraan para magkaroon. Para kay Elise, isa na lang anino ng nakaraan si Rocco. Minahal niya ito, ngunit kailangan nila ni Lucas na magpatuloy ang buhay. Lumipat ang iniisip niya kay Rico. Pumasok ito sa kanilang buhay na parang isang tahimik na bagyo. Magulo, pero hindi sila sinira ng todo. Sa mainit nitong mga ngiti, matyagang pagmamahal at sa paraan ng pagpapatawan nito sa kanilang mag-ina, unti-unti na itong naging lalaki na kailangan nila. At ang anak niyang si Lucas na hindi gaanong malapit noon kay Rocco at mailap sa sariling ama, naging iba ng si Rico na ang kasama. Nakikita ni Elise kung papaano nagliliwanag ang mukha ng kanyang anak sa tuwing magkasama ang mga ito. At hindi lamang yun pag-ibig, kundi pangalawang pagkakataon para sa kanilang pamilya. Napabuntong hininga si Elise at tinapos ang sadya sa government office. Kailangan niyang harapin ang mahabang proseso at patunayan pa legally na wala na talaga si Rocco. Ngunit sa ngayon, malaya siyang magsimula ng panibago. Nasa labas na si Elise nang tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Inilabas niya yon at nakita ang pangalan ni Rico sa screen. Hi love, napatawag ka? Nakangiting sagot ni Elise at sumakay na sa kanyang sasakyan. Elise, love, pwedeng pahinging favor?
Parang kinikiliti ang boses ni Rico at halatang excited kaya natawa na lang siya. Pwede mo ba akong puntahan sa park? Yung malapit sa bahay natin, love. Basta punta ka dito ha. May surprise ako sa'yo. Nagtaas siya ng isang kilay at mas lalong napangiti. Surprise? Anong balak mo, Rico? Ikaw talaga, hindi ka na nawawala ng mga sorpresa. Ako na lang ang nagsasawa. Hindi ko alam kung masasurprise pa ako sa mga pakulo mo dahil palagi mo naman akong sinusurpresa. Hindi, iba to. Punta ka ha. Love, hintayin kita. Bilisan mo. Natatawang sabi pa ni Rico. Ikinabit ni Elise ang seatbelt. Natatawa na lang din siya. Kung ano-ano na lang ang naiisip na paglalambing ni Rico, kaya talagang palagi niyang nararamdaman na espesyal siya rito. Alam niyang mahilig si Rico sa mga sorpresa dahil hindi nito naranasang manligaw noong kabataan pa lang. Umikot lang ang buhay nito sa mga ilegal na gawaing tinutulak rito ng masamang organisasyon na kinabibilangan nito noon. Kaya ngayong nagbago na ang lahat, ginagawa ni Rico ang mga ginagawa ng mga tipikal na tao. Pero kapag si Rico talaga ang kumikilos, laging may extra at bawat ginagawa, nakikita talaga ni Elise ang saya sa mga mata ng boyfriend niya. Sige, pupunta ka dyan. Ang kulit talaga. Nakangiting sabi ni Elise. Pagdating niya sa parke, nakita niya si Rico sa di kalayuan. Nakaupo ito sa isang bench at may hawak na gitara. Bakit ka may gitara? Marunong kang tumugtog niyan? Gulat na tanong ni Elise. Napangiti si Rico nang makita siya. Oo, medyo kumukupas na pero kaya pa rin naman kitang haranahin. Natawa naman si Elise. Tradisyonal ka na pala ngayon. Sana umakyat ka ng ligaw sa bahay natin. Humalakhak din si Rico. Akit ako ng ligaw. Sa inyo ako nakatira. Pero sa bagay, kahit boyfriend mo na ako, araw-araw pa rin naman kitang nililigawan. Hindi umupo si Elise sa tabi nito. Nagstrum lang ito at nagsimulang kumanta. Hiyang-hiya pa siya nung una dahil may iba pang nanonood sa kanila. Ang lamig ng boses mo pero nakakahiya. Halika na, sa bahay mo na lang ako kantahan. Sabi ni Elise at napatingin sa mga tao. Pero ngumiti lang si Rico at nagpatuloy. Kaso isang kanta tungkol sa pag-ibig, paghihintay at pangalawang pagkakataon ang handog na Rico sa kanya. Unti-unting nawala ang hiya sa kanya at tanging sa boyfriend niya lang ang kanyang atensyon. Pinagmasdan ni Elise ang paligid. Doon niya napagtanto na nandoon ang mga malalapit sa kanyang buhay. May mga hawak na mga pulang lobo na hugis puso ang mga ito. Kahit si Catherine na kasama niya lang kanina, nandoon din. At ang anak niyang si Lucas, may hawak na tarpaulin at nakaimprenta ang hindi niya inaasahang tanong. Rico naman, anong pakuluto? Binibigla mo ako. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi yun dahil sa kalungkutan. Maingat na ibinaba ni Rico ang gitara. Bumibilis ang tibok ng puso ni Elise habang pinagmamasdan itong lumuhod sa harapan niya. Inilabas ni Rico ang isang maliit na velvet box at binuksan iyon. Tumambad sa kanya ang isang magandang singsing. Elise, hi love, nakangiting sabi ni Rico at punong-puno ng emosyon ng boses. Alam ko na mahabang daan pa ang lahat para sa atin. At alam kong matagal pa bago maayos ang lahat. Pero ang hirap na hindi ka alukin ng ganito. Lalo na't alam kong deserve mong maramdaman to. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Kapag dumating ang tamang panahon, pakakasalan mo ba ako? Oo. Puno ng emosyon na sagot ni Elise. Oo naman Rico, pakakasalan kita. Lumiwanag ang mukha ni Rico at labis na napangiti. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Mabilis na tumayo para yakapin siya ng mahigpit. Naghiyawan ang mga tao sa paligid nila, ngunit ang tanging nakikita ni Elise ay si Rico, ang nakangiting mukha ni Lucas at ang bagong buhay na handa niyang yakapin. So magbe-beach po talaga tayo? Tanong ni Lucas at puno ng pananabik ang boses. Mama, punta po tayo ng Siargao ah. Sabi po kasi ng classmates ko, maganda raw po doon. Sawa na po ako sa Boracay. Nasa hapagkainan sila ng gabing iyon. Pinagluto sila ni Rico ng pagkain kaya salo-salo silang kumakain. Hindi na sumalo ang mama ni Elise dahil may sarili itong diet at maaga nang natutulog. Matanda na rin naman kasi ang kanyang ina kaya pinag-iingat na lang niya. Sige, mag-Siargao tayo. Gagawin ko ng mas maaga ang mga trabaho para mas mahaba ang bakasyon natin. Nakangiting sabi ni Elise. Tumango naman si Rico pagkatapos siyang subuan ng pagkain. Isasara ko na rin muna ang talyer ko kung ganon. Gusto ko rin sumama sa bakasyon niyo, love. Mahinang tumawa si Elise.
Siyempre kasama ka, natural na yon. Ikaw talaga, pamilya ka namin Rico. Sa lahat ng plano, natural na lang nakasama ka namin palagi. Hindi niya akalain na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, makakahanap siya ng katulad ni Rico. Hindi na ako makapaghintay. Saka tatay, pwede ba naman pong hindi ka kasama? Hindi po ako aalis kapag hindi ka kasama. Saad ni Lucas kay Rico. Tay, mag-surf tayo ron. Masaya po ron sa beach. Natutuwa talaga si Elise kapag tinatawag ni Lucas na tatay si Rico. Ayaw tawagin ni Lucas ng tito si Rico. Hindi rin papa bilang pagalang na rin sa alaala ni Rocco. Kaya napagkasunduan ng mga ito na tatay na lang ang itawag kay Rico. Anak, wag na yon. Hindi ako marunong lumangoy. Langoy aso lang ang alam ko. Baka malunod lang ako. Kinakabahang sabi ni Rico. Natawa naman si Elise. Marunong akong lumangoy, kumapit ka na lang sa akin. Tumawa rin si Lucas. Tuturuan ka po namin, makikita mo po, madali lang. At masaya pong mag-surfing, magpapaturo po tayo. Napangiti si Elise. Para talaga silang isang pamilya. Damang-dama niya kung gaano kamahal ng anak niya si Rico. At tila lalong tumitibay ang ugnayan ng mga ito sa bawat araw. Habang patuloy sila sa pagkain, biglang tumahimik si Lucas. Napansin ni Elise ang pagbabago ng ekspresyon nito at parang malalim ang iniisip. Mama, kailan po ako magpapatuli? Tanong ni Lucas sa kanya. Nagulat siya sa biglang tanong nito. Pwede na naman siguro anak. Bakit? Gusto mo na ba? Tumango naman si Lucas. Opo mama, ang mga kaklase ko po, ang iba nagpatuli na. Ako na lang pong hindi. Gusto ko na pong lumaki agad. Humalakak naman si Rico. Batang to, huwag magmadaling na lumaki agad ah. Tatay, pwede mo po ba akong samahan sa doktor kapag nagpatuli po ako? Tanong ni Lucas na medyo nahihiya ang boses. Ayoko pong si mama kasama, nakakahiya po. Kumunot ang noo ni Elise. Anak, walang nakakahiya kahit sumama ako. Mama mo naman ako. Hinawakan ni Rico ang kamay niya. Hayaan mo na, nagbibinata ng anak mo. Intindihin na lang natin. Baka mas komportable siya sa akin kasi nga lalaki ako. Napairap naman si Elise. Kung babae ang doktor na magtutulis sa kanya, ganun din yon. Medyo nagtatampo na ako ah. Mas gusto ko na talagang kasama ng anak natin. Natatawang pinanggigilan siya ni Rico. Tama na, huwag ka nang magselos. Nagtatampo ka pa dyan. Nahihiya lang talaga si Lucas sa'yo kasi babae ka, Elise. Huwag ka nang magdamdam. Sige, sasamahan ko ang anak mong magpatuli. Babawi na lang kami sa'yo. I-date kita pagkatapos. Bahagya naman siyang lumayo kay Rico. Nagtatampo pa rin. Nakita ko na rin naman yan. Ako ang nag-alaga sa batang yan, baby pa lang. Ewan ko sa inyo Rico, magsama kayo. Huwag mo akong kausapin. Humalakak si Rico at kinulit pa siya ng kinulit. Pinaghahalikan siya sa pisngi at hindi tumigil sa paglalambing. Hanggang bumigay na lang din talaga si Elise at tinanggap ang suhol ni Rico. Mama, sorry na po. Hindi naman sa paborito ko po si tatay. Pareho ko po kayong paborito pero magpapatuloy po ako at usapang lalaki po yun. Dahilan pa ni Lucas. Naningkit ang mga mata ni Elise. Ang dami niyong nalalaman. Sige na, kumain ka na dyan. Ubusin mo ng pagkain mo. Kainin ng gulay na nilagay ko sa plato mo ha. Ikaw talaga, hindi ka na naman kumakain ng gulay. Tumango naman si Rico at dinagdagan pa ang gulay sa plato ni Lucas. Oo anak, healthy yan para sa'yo. At makinig ka sa mama mo, nagtatampo pa to. Kailangan pa nating suyuin. Aray! Hindi na napigilang kurutin ni Elise si Rico. Ang dami-dami pang sinasabi sa anak niya kaya nakukuha ang ugali. Natawa naman si Rico at kumain na lang din. Kinagabihan, pagkatapos nilang kumain, dumiretso na sila sa kwarto para magpahinga. Nakahiga na sina Elise at Rico sa kanilang kama. Tanging lamp lang sa gilid ang ilaw nila. Elise, marami akong iniisip tungkol sa kasal natin. Sabi ni Rico na puno ng excitement ang boses. Gusto kong makaipon para magkaroon tayo ng magandang kasal. Napangiti si Elise. Uminit ang puso niya sa sinabi nito. Nakikita niya kung gaano kahalaga sa boyfriend niya ang pagbibigay sa kanya ng magandang kasal. Lumingon ito sa kanya at itinukod ang sarili gamit ang siko. Hindi ko kailangan ng engrandeng kasal, Rico. Mahina niyang sabi. Gusto lang kitang pakasalan. Yun lang ang mahalaga. Inabot ni Rico ang isang hibla ng buhok sa mukha niya. Hindi, gusto kitang bigyan ng magandang kasal.
Wala akong maraming pera ngayon katulad mo pero magsisikap ako. Makakaipon ako kahit paano. Gusto kong maging maganda ang araw na yun para sa'yo. Para sa atin. Gusto mo ba share na lang tayo? Tanong ni Elise. Wala namang kaso sa akin ng gastos. Napanguso naman si Rico. Gusto ko sana. Ako lang ang gagastos, Elise. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Ikaw pang nagagastosan kapag bumabalik ako sa ospital para ipa-check up itong ulo ko. Ikaw rin ang nagbigay ng puhunan sa akin kaya may sarili akong talyer ngayon. Ayoko naman na sa kasal natin ikaw pa rin. Gusto kong ako naman. Saka alam kong pinaghirapan ko talaga. Ayokong namomroblema ka kapag pinaghahandaan na natin ang kasal. Napangiti si Elise. Nang kasama niya si Rocco noon, halos siya ang gumagastos para sa pamilya. Hindi niya rin naman inoobliga ang asawa pero wala rin naman itong kusa na mag-ambag sa mga gastusin. Pero si Rico, kahit hindi sabihin, talagang alam kung papaano kikilos bilang isang padre di pamilya. Kahit alam nitong maliit lang ang ginagawa nito kumpara sa pinapatakbo niyang negosyo, pinipilit pa rin nitong tugunan ang mga pangangailangan nilang mag-ina. Nagugulat na lang talaga siya minsan. Nang nakaraan nga, nagulat na lang si Elise na bayad na ang tuition fee ni Lucas sa school para sa susunod na semester. Naunahan siyang magbayad ni Rico. Minsan makikita niya na lang, kompleto ng grocery ang pantry nila sa bahay dahil nakapamili na ito. Hindi kailangan gawin ni Rico pero palagi itong may kusa pagdating sa kanilang mag-ina. Rico, hindi natin kailangan gumastos ng malaki. Saad ni Elise sa kanyang boyfriend. Masaya ako sa mga simpleng bagay. Basta't kasama ka, okay sa akin. Huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo sa mga gusto mong ibigay sa akin. Hindi ako high maintenance na babae. Hindi ako mahirap pasayahin, love. Basta mahal mo ako, okay na okay ako. Bumuntong hininga si Rico. Pero I'm sorry pa rin kung hindi kita mabibigyan ng isang malaki at ingrandeng kasal. Gagawin ko na lang na unforgettable ang magiging kasal natin. Napangiti si Elise at marahang hinalikan ang mga labi ni Rico. Baka kung ano na namang pakuluyan na. Ang dami-dami mo pa namang naiisip, love. Hindi ko na lang talaga kinakaya minsan. Ngumiti si Rico at hinila siya palapit. Kayanin mo, Elise. Dahil hindi ako mawawala ng mga pakulo palagi pagdating sa'yo. Natawa na lang siya. Tama na. Huwag na muna nating pag-usapan. Nahahawa na rin ako sa excitement mo. Hindi na rin ako makapaghintay. Mas lalo siyang sumandal sa dibdib ni Rico. Wala siyang pakialam sa laki o karangyaan ng kasal. Ang mahalaga lang ay mapapangasawa niya ang lalaking minamahal niya. Ang lalaking nagpakita sa kanya kung gaano kaganda ang buhay. Ano sa tingin mo, love? Ang ganda, diba? Pinag-ipunan ko to, Elise. Ngiting-ngiti si Rico sa kanya na parang bata habang ibinibida ang bago nitong motorsiklo. Hindi napigilan ni Elise ang tumawa. Nakakahawa ang kagalakan ni Rico. Kapag may mga bago itong achievement, kahit simple lang, hindi niya maiwasang maging masaya rin. Alam niya kasing nabubuhay na ito sa buhay na matagal na nitong inaasam. Wow, ang ganda! Pinilit mo talaga na magkaroon na! Lumapit siya ng ilang hakbang at tiningnan ang motor na gusto nito. Nakikita niya si Rico na talagang nag-iipon para sa motor na yon. Sa bahay may mga malalaki itong alkansya at natatawa si Elise dahil para itong batang mag-ipon. May mga nakasulat pa kung para saan ang ipon. Nakikita niya nga rin ang ipon nito para sa kanilang kasal. At nakikita ni Elise kung paanong doble kayod ang ginagawa ni Rico para lang kumita ng marami. Pinangarap ko to sa loob ng ilang buwan, sabi ni Rico at naglalambing na yumakap sa kanya mula sa likod. Nung bata pa ako, lagi kong ini-imagine ang sarili ko sa isang motorsiklo. Isasakay kita dyan, pati na rin si Lucas. Ang sarap-sarap mangarap ng normal. Tipong walang bulong humahabol at hindi masamang ginagawa. Gustong-gusto ko talaga tong buhay na to, love. Ang saya at ang payapa. Alam ni Elise kung gaano nagpapakahirap si Rico araw-araw para lang makamit nito ang gusto nitong buhay. Kaya talagang mahal na mahal niya si Rico. Sobrang simple at masaya kapag may maliliit na tagumpay. Minsan, iniisip ni Elise na sana parehong nakatakas noon sina Rocco at Rico. Naging maayos ang buhay ni Rocco at naging sundalo pa. Kung nakatakas din sana si Rico, naging maayos din sana ang buhay nito. Minsan may tinatanong niya ito kung anong pangarap nito noong bata. At napapangiti na lang siya kapag naaalala ang sinabi ni Rico na minsan itong pinangarap na maging teacher. Hindi na lang talaga nito ipagpapatuloy dahil parang kalabisan na at matanda na rin para mag-aral. Gusto lang talaga ni Rico na magkaroon ng payapang buhay, malayo sa dati nitong buhay at pagiging masamang tao. Nilingon ni Elise si Rico.
Anong dahilan kung bakit gusto mo ng isang motorsiklo ngayon? Ibig kong sabihin, may sasakyan naman ako. Pwede mo naman gamitin yon kung may gusto kong puntahan. Kung gusto mong kasama kami, pwede mo naman kami ipagmaneho. Walang kaso sa akin kung gagamitin mo ang sasakyan ko. Lumawak ang ngiti ni Rico habang nakaupo sa motorsiklo. Hindi pa ako sanay sa sasakyan. Isa pa, alam kong ginagamit mong sasakyan kapag pabalik-balik ka sa warehouse. Ako naman, gusto ko ng sariling service papunta sa talyer. Saka pantasya ko na sunduin sa school si Lucas, pati na rin ikaw mula sa trabaho kapag pagod ka ng mag-drive. Isang tawag mo lang, love. Pupunta ako. Nanlambot ang mga mata ni Elise. Gusto mo sunduin ako? Wala ka talagang ibang magawa sa buhay, no? Tumango si Rico. Sino ba naman kasing ibang pagkakaabalahan ko? Wala naman akong ibang pamilya. Wala rin naman akong masyadong hinahangad sa sarili ko. Lahat ng ginagawa ko, gusto ko kayo lang ang bida. Saka masaya naman ako. Gusto kong gumawa ng maliliit na bagay para sa inyong dalawa ni Lucas. Simpleng mga bagay pero masasayang alaala para sa akin. Bumibilis ang tibok ng puso ni Elise. Parang bawat araw, nahuhulog siya lalo sa kanyang boyfriend. Ngumiti si Elise ng malawak. Ang sweet mo talaga, love. Sige, gusto kong sunduin mo ako kung yan ang gusto mo. Basta dahan-dahan lang ha. Hindi ako sanay sumakay ng motor. Tumawa naman si Rico. Maingat ako magmaneho. Saka nagpapaturo si Lucas. Papayag ka ba? Napairap si Elise. Ewan ko sa inyo, ang dami niyong nalalaman. Basta mag-ingat kayo palagi. Kung ano-anong mga banding ang ginagawa niyo na ako lang ang kinakabahan. Tumawa si Rico. Promise, mag-iingat kami. Masyado ka lang talagang nervyosa. Tumawa si Elise at binigyan ito ng halik sa pisngi. Gusto kong nakikita kang masaya ng ganito. Deserve mo lahat ng to, Rico. Proud na proud ako sa'yo. Bahagyang ibinaling na Rico ang ulo at sinalubong ang mga labi niya. Salamat, Elise. Simula pa lang to. Kapag ikinasal na tayo, sisikapin ko na mas maging mabuti at maayos ang lahat sa buhay ko para kaya kong ibigay ang lahat ng mayroon ako sa inyo ni Lucas. Marahang umiling si Elise. Huwag mong ibigay ang lahat. Basta kasama ka lang namin, masaya na rin naman kami. At masaya kaming makita ka na maganda ang buhay kaysa dati. Kumikinang sa pananabik ang mukha ni Rico at inuugoy pa siya habang yakap. Pagkatapos nating ikasal, sisiguraduhin kong mas magiging maayos ang lahat. Mayroon akong malaking plano. Gusto kong bumili ng isa pang sasakyan para sa atin. Kung talagang hindi ka masasanay sumakay sa motor, yung malaki at pangpamilya talaga para makapag-travel tayong lahat at maging komportable. Uminit ang puso ni Elise. Rico, hindi natin kailangan ng magarang sasakyan. Humalakak naman ito at pinisil ang kanyang ilong. Ang saya-saya talaga ng buhay na to. Ayoko nang matapos pa, Elise, kung panaginip man ang lahat ng ito. Naramdaman ni Elise ang isang alon ng pagmamahal na dumampi sa kanya. Alam niyang totoo lahat ng sinabi ni Rico. At katulad ng hinahangad ng kanyang boyfriend, yan din ang gusto niya. Rico, mahal kita. Mahinang sabi ni Elise habang nakatingin dito. At kahit anong meron ka, lagi ako magiging masaya basta magkakasama tayo. Ngumiti ito sa kanya, puno ng pasasalamat ang mga mata. At mahal din kita, Elise. Kayo ni Lucas, magsisikap ako para sa atin. Alam kong kaya mo naman, pero ito lang din kasi ang paraan ko para ipakitang mahal ko kayo. Habang nakatayo sila roon, magkahawak kamay, nakaramdam ng labis na kasayahan si Elise. May mga pangarap si Rico na kasama sila ni Lucas at determinado itong tuparin ang mga yon. At mananatili naman si Elise sa tabi nito anuman ang mangyari. Subalit mukhang may mga taong magbabalik na hindi niya inaasahan. Wait lang, love, may tumatawag sa akin. Sabi ni Elise at agad na kinuha ang cellphone. Tumango naman si Rico at agad na lumayo. Sige, punta muna ako sa warehouse. Dadaldalin ko lang ang mga trabahador mo. Pinandilatan niya ito ng mga mata pero natawa na lang din siya. Magaling makisama si Rico sa lahat ng klase ng tao. Yun nga lang, kapag mga empleyado niyang binubulabog nito, talagang walang natatapos na trabaho. Hindi niya lang makuhang magalit dahil talagang nasa aura na yun ni Rico. Hello? May bahid pa ng ngiti ang kanyang mukha. Sino tong tumatawag? Elise. Boses yun ng isang lalaki. Elise, tulungan mo ko. Please, Elise. Kumunot ang noon niya. May bumuhang kaba sa kanyang dibdib. Pamilyar sa kanya ang boses sa kabilang linya. Sino ka ba? Bakit kilala mo ko? Nanginginig ang boses na tanong niya. Elise, bakit mo ko pinabayaan? Babalik na ako. Miss na miss ko na kayo. Saad pa nito.
Subalit hindi niya na maintindihan nang magputol-putol na ang linya. Hello? Hello? Sumagot ka, sino ka ba? Anong sinasabi mo? Pero bago pa makasagot ang lalaki, naputol na ang tawag. Napalunok siya, tinawagan muli ang numero pero hindi niya na ulit matawagan. Mabilis ang paghinga ni Elise. Hindi niya gusto ang naiisip niya pero labis talaga ang kaba niya. Love? Tanong ni Rico na kababalik lang. Anong nangyari? Bakit ka tensyonado? Napalunok si Elise at tuluyang humarap kay Rico. Wala, may tumawag lang na prank caller. Kumunot ang noo nito at lumapit sa kanya. Ha? Nako, dapat hindi mo na sinagot. Baka scammer pa yan. Alam ko, uso ngayon yan na kahit tumawag lang at sinagot mo lang, ma-access na lahat ng transaction sa cellphone mo. Nandoon pa rin ang kaba sa dibdib ni Elise. Sige, ipapacheck ko na lang. Gusto niyang isipin na baka scammer lang yon. Ayaw niya nang mag-isip ng kung ano-ano sa estrangherong tumawag. Subalit kilala siya ng lalaki at hindi niya maalis na pamilyar siya sa boses nito. Pinilit ni Elise na kalimutan yon. Sa mga lumipas na linggo, paulit-ulit niyang tinawagan ang numero pero hindi na talaga sumasagot. Lumipas na rin ang 6 na buwan at hindi na siya muling nakatanggap ng tawag. Kaya hindi niya na masyadong inisip pa at ang inisip niya na lang na nagtitrip lang ang tumawag sa kanya. Tatay, hindi ka po maniniwala sa nangyari sa school, sabi ni Lucas habang nagkakwento kay Rico. Sa tingin ko po, gusto ako ni Mia. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Kagigising niya lang at papunta na siya sa kusina. Pero natigilan siya sa paglalakad nang narinig na nag-uusap sina Rico at Lucas. Kung ano-ano na namang kalokohan ang naririnig niya. Mia? Interesado namang tanong ni Rico at nanunukso pa ang tono. Yung galing sa klase nyo? Opo, tatay. Nakangiti po siya palagi sa akin at parang tinititigan po ako habang recess kanina. Natatawang sabi pa ni Lucas. Sa tingin ko po, sign na po yun. Baka gusto niya rin po ako, tatay. Tumawa ng mahina si Rico. Oh, talaga? Sabi na nga ba, gusto ko rin ang crush mo. Ayaw mong maniwala sa akin. Aminin mo na rin na crush mo siya, anak. Date kayo sa labas ng school nyo. Bigyan mo ng chocolate at letter. Tumaas ang isang kilay ni Elise at humalokip-kip. Mukhang may boyfriend siyang makukurot. Talagang nangungunsinti pa si Rico kay Lucas. Nasilip niyang namumula ang mukha ni Lucas. Nahihiya po ako, tatay. Baka po tumanggi siya. Part ng buhay yun, anak. Hindi ka dapat matakot sa mga rejection kasi ibig sabihin may ibang plano pa sa'yo ang Diyos. Ganun lang yun, Lucas, kapag nakakaranas ka ng mga kabiguan sa buhay. Marahang sabi ni Rico dito. Napairap si Elise pero matamis na napangiti. Manghang-mangha talaga siya sa lawak ng isip na mayroon si Rico. Palagi siyang may natutuklasan dito sa bawat araw. Hindi na nakatiis si Elise. Pumunta na siya sa kusina at nagpakita sa mga ito. Nakahilig si Rico sa kitchen table at nakaupo naman si Lucas. Parehong nagtatawanan ang mga ito sa usapan. Love, gising ka na pala. Good morning. Nakangiting bati ni Rico sa kanya, sabay halik sa pisngi. Lumapit naman siya sa anak nang binati siya nito pero naniningkit ang kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala na hindi mo sinabi sa akin, Lucas. Mga pinag-uusapan nyo, akala mo magpapakasal na. Sino bang Mia na yan at kaninong anak? Nasabi mo sa tatay mo pero hindi mo masabi sa sarili mong ina? Hinarap siya ni Lucas at naglalambing na yumakap sa kanyang bewang. Sorry na po, mama. Busy ka po sa work. Sabi po ni tatay, wag na rin po ako masyadong mangulit sa'yo kasi palagi po kayong pagod. Saka nagkakwento rin naman po ako sa'yo ah. Si tatay lang po talagang madalas ko pong kasama ngayon. Saka tumatambay po ako sa talyer. Kaya po madalas po kaming magkausap. Nagkatinginan sila ni Rico. Ngiti-ngiti ang kanyang magaling na boyfriend. Napairap naman siya. Bahagyang natanggal ang pagtatampo. Totoo naman nga ang sinabi ni Lucas. Palagi siyang busy. Pagkatapos malugi ng negosyo niya noon dahil kay Marcus na itinakbo lahat ng pera niya, hirap na hirap siyang bumangon. Kaya talagang naging mas doble ang kayod ni Elise para maibalik lang sa dating estado ang negosyong pinaghirapan niya. Idagdag pa ang pagluluksa niya noon sa pagkawala ni Rocco. Ginulo ni Elise ang buhok ni Lucas. Pero kahit na, dapat nagkakwento ka pa rin sa akin. Minsan kay Rico ko nalang naririnig ang mga nangyayari sa'yo sa labas ng bahay at sa school. Saka baka puro crush-crush ang naiisip mo ha, hindi na pag-aaral. Umiling naman agad si Lucas. Hindi naman po sa ganun, mama. Crush lang naman po yun. Hindi naman po makaka-apekto sa pag-aaral ko yun. Naramdaman niya ang mga braso ni Rico na pumulupot sa kanya. Isang banayad na halik ang iginawad nito sa kanyang pisngi.
Mainit at maunawain ang boses ni Rico. Love, huwag kang magalit sa anak natin. Para namang hindi ka nagkaroon ng crush nung bata ka. Isa pa, may mga bagay lang na hindi niya maibabahagi sa kanyang ina. Kahit na talagang close kayong dalawa. Nagbibinata ng Lucas natin. Humarap si Elise kay Rico. Sa tingin ko tama ka, pero para sa akin bata pa si Lucas. Ang liit-liit pa, puro crush na ang nasa isip. Naglilihim pa sa akin. Bahagya siyang hinila ni Rico at hinagod ang kanyang braso. Hindi naglilihim ang anak mo. Part lang talaga yun ng paglaki. Nakaka-experience ng mga bagong bagay sa sarili niya at okay lang yun, Elise. Wala kang dapat ipag-alala. Awkward na napangiti ang kanyang anak. Huwag ka pong mag-alala, Mama. Alam ko pong bata pa lang po ako at alam ko rin po na ayaw niyo po muna sa akin na ang mga ganong bagay. Si tatay po kasi, Mama, nangungunsinti palagi. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Anak, bakit naman ganyan ka sa akin? Bakit naging back to yung dating? Ako lang ang pagagalitan ng mama mo. Aray! Bago pa nito matapos ang sinasabi, kinurot niya na nga ito. Si Rico naman talagang narinig niyang nangungunsinte. Binibigyan pa ng ideya ang anak niya. Tawang-tawa naman si Lucas kay Rico. Yan kasi ang daldal mo, tatay. Love naman. Reklamo pa ni Rico pero natatawa na rin. Alam mo naman kapag ikaw wala akong laban. Napairap naman si Elise at tumingin muli kay Lucas. Basta pag-aaral dapat ang priority, anak. Bata ka pa, Lucas. Wala munang distractions. Humalakhak si Rico. Inspirasyon daw ng anak mo, hindi daw magiging distraction. Mapaglarong pinaningkitan ito ng mga mata ni Elise. Ewan ko sa inyong dalawa. Parang maagang puputi ang buhok ko. Tinuturuan mo ng kalandian mo, Rico. Tignan mo't natututo. Bata pa yan. Ayokong dumating bigla ang panahon na mag-uwi siya ng babae rito at sasabihin nakabuntis siya. Mas lalong humagalpak ng tawa si Lucas. Mama, 13 pa lang po ako. Masyado na pong malayo ang nararating ng isip mo. Seryoso ako, sabi ni Elise, bagamat kumikibot ang mga labi sa ngiti. Ayoko munang maging lola. Sumandal si Rico at siniil ng halik ang tuktok ng ulo ni Elise. Huwag kang mag-alala, love. Hindi siya magiging batang ama. May disiplina naman si Lucas sa sarili niya. Alam niyang malulungkot tayo at magagalit kapag nakabuntis siya ng maaga. Alam niya na kahit may kaya naman, mahirap pa rin makabuntis at maging batang ama. Hindi ba, anak? Tumango naman si Lucas. Opo, Mama. Alam ko po na cute ang magkaroon po ng mga crush, pero dapat ayusin muna ang future. Hindi po muna ako magi-girlfriend. Pangako ko po yan sa inyo ni tatay. Napangiti si Elise. Good. At mas mabuting sabihin mo sa akin kapag may mga babae kang nagugustuhan. Para naman napapayuhan ka rin namin, okay? Minsan, parang roller coaster talaga ang binibigay na damdamin ni Rico at Lucas sa kanya. Ang gulo at minsan nakakatakot pero masaya. Sa mga lumipas na araw, naging okay naman ang mga buhay nila. Yun nga lang, may mga pagkakataon talagang hindi inaasahan. Natamaan ng sakit ang mama ni Elise dahilan para pumanaw na ito. Simula sa ospital hanggang sa pag-aasikaso ng libing, hindi siya iniwan ni Rico at palaging nakaalalay sa kanya. Kaya labis niyang ipinagpapasalamat iyon. Wala pa ba kayong balak magkaroon ng anak ni Rico? Sundan niyo na kaya si Lucas? Suhestyon ni Catherine sa kanya. Habang naghihintay kayong maayos ang kasal, mas maganda kung may baby na kayo. Maganda rin na may sarili kayong baby ni Rico. Napangiti si Elise. Hindi pa namin yan napag-uusapan ni Rico. Saka nagpa-check ako sa OB ko. Mahirap na raw ako magbuntis ngayon, hindi gaya ng dati. Idagdag pa na tumatanda na rin ako. 35 pa lang naman ako pero medyo magiging risky na rin daw. Saka hindi lang talaga siguro sakto sa buwan kapag ginagawa namin ni Rico. Mabuti, hindi kayo na araw-araw, para na rin naman kayong mag-asawa. Natatawang sabi ni Catherine. Napailing si Elise. Anong hindi inaaraw-araw? Baka kung hindi ako pagod sa trabaho, baka araw-arawin ako nun. Mararamdaman mo naman yun sa partner mo pero iba kasi talaga si Rico. Alam niyang pagod na ako palagi sa trabaho kaya hindi na nangungulit. Minamasahin na lang ako para maibsan ang pagod ko. Niyayakap ako sa pagtulog at kinakantahan para gumana ang pakiramdam ko. Kaya walang araw na hindi magandang gising ko, Catherine. Ganon siya ka-sweet. Yun ang isa sa nagustuhan niya kay Rico. Marespeto ito sa mga desisyon niya pagdating sa kama. Malambing ito at kapag ginagawa nila yon, alam ni Elise na punong-puno ng pagmamahal ang namamagitan sa kanila. Hindi dahil pangangailangan yon ng mga katawan nila, kundi dahil yon ang gusto ng kanilang mga puso.
Hindi ito katulad ni Rocco noon na namimilit. Kapag umuwi si Rocco mula sa pagkakadestino sa malayo, palagi na lang siyang pinipilit na gawin iyon. Pinaparamdam sa kanya na parang obligasyon na kailangan niyang gampanan dahil asawa siya nito. Noong mag-boyfriend-girlfriend pa nga lang sila noon, ganoon din ang pinaparamdam sa kanya ni Rocco. Kaya kahit nasa prinsipyo niya ang kasal muna bago ibigay ang sarili, nagawa pa rin ni Elise dahil palaging nanggigil trip si Rocco. Napabuntong hininga si Catherine. Sana naman kapag may dumating na lalaki sa buhay ko, katulad ni Rico na sweet at marespeto sa mga desisyon ng partner. Natawa naman si Elise. Mag-asawa ka na. Umaaligid naman sa'yo si Arthur ah. Ang tagal nang nanunuyo sa'yo ng tao, ayaw mo pa rin? Napairap naman si Catherine. Hindi na ako bumabalik sa ex ko. Inasar niya palalo ang kaibigan. Sus, Attorney Catherine Di Maano, alam ko sa lahat ng ex mo, si Arthur ang hindi mo makalimutan. Nagpapakipot ka lang talaga. Humalakhak naman si Catherine. Maghirap pa siya. Kailangang pahirapan muna bago tanggapin sa buhay ko. Para naman matakot siyang saktan ulit ako, no? Napailing na lang si Elise. Alam niyang sa buhay, may mga tao talagang bumabalik, katulad na lang ng ex-boyfriend ng kanyang kaibigan. Subalit sa lahat ng babalik, ang pagbabalik ng kanyang asawa ang hindi niya napaghandaan ng mabuti. Mag-wish ka na po, Mama! Udyok ni Lucas habang hawak ang binili na cake ni Rico para sa kanya. Napangiti si Elise, ipinikit niya ang kanyang mga mata, bumulong ng isang kahilingan sa kanyang sarili at hinipa ng kandila. Ngunit sa pagmulat niya ng mga mata, biglang tumunog ang doorbell ng kanilang bahay. May inaasahan ka bang bisita, love? Tanong ni Rico sa kanya. Umiling naman si Elise. Wala na. Sabi kasi ni Catherine, hindi siya makakapunta sa birthday ko kasi may hearing daw siya ngayon. Umupo ka na dyan. Ako na lang ang magbubukas ng gate. Hiwain mo na lang ang cake ko. Napangiti naman si Rico. Sige, hihiwain ko na itong anak mo. Kanina pang takam na takam. Nasa bake shop pa lang kami kanina. Akala mo patay gutom at hindi pinapakain. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ano pong sabi mo, Papa? Nag-asaran pa sina Rico at Lucas. Habang tumatagal, parang nagiging magtropa lang ang dalawa. Natawa na lang si Elise. Subalit nawala ang bahid ng tawa niya nang makita kung sino ang nakatayo sa labas ng bahay. Isang lalaking ipinagdalamhati niya. Isang lalaki na kinumpirma na ni Elise ang pagkamatay. Rocco? Nanginginig ang boses ni Elise. Ikaw ba talaga yan? Nakatayo si Rocco sa harap niya, ang una niyang asawa. Nasa harap niya ang lalaking kamukhang-kamukha ni Rico. Pero mas payat ang mukha nito at gusot ang damit. Mas mahaba rin ang buhok. Iba sa buhok nito noon na palaging army cat. Walang sabi-sabi, humakbang si Rocco at binalot siya ng mahigpit na yakap. Nakauwi na ako, Elise. Bulong nito at puno ng emosyon ng boses. Natigilan si Elise sa yakap ni Rocco. Hindi siya makapaniwala sa gulat na bumalot sa kanya. Gulong-gulo ang isip niya habang sinusubukang intindihin ang mga nangyayari. Idineklara ng patay si Rocco dahil 5 taon na rin naman at nagpasa na siya sa government office. Walang nakitang bangkay at inakala ng militar na imposible na itong mabuhay kung nakuha man ng mga kalaban. Naka-move on na si Elise. Handa na rin ang lahat para sa kasal nila ni Rico. Pero talagang paborito siyang paglaruan ng tadhana. Kung kailan ayos na ang lahat sa kanila ni Rico, saka naman babalik si Rocco. Pero, paano? Napabuntong hininga siya, bahagyang lumayo sa kanyang asawa. Akala naming lahat, wala ka na. Akala namin... Alam ko, mahinang putol ni Rocco. I'm sorry, Elise, I'm sorry. Bihag nila ako ng ilang taon ng mga nakaengkwentro namin nun, hanggang sa nakatakas ako at nakauwi sa inyo. Napalunok si Elise. Rocco, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tuwang-tuwang pumasok si Rocco sa bahay. Nang makita ito ni Lucas, gulat na gulat ang anak nila. Papa? Hindi makapaniwalang tanong ni Lucas. Lumapit naman agad si Rocco sa anak nila at niyakap ito. Ikaw na ba yan, Lucas? Ang laki mo na! Binata ka na! Nanginginig ang mga kamay ni Elise. Tumingin sa kanya si Lucas na gulong-gulo rin sa nangyayari. Subalit alam niyang hindi ito mangingialam sa nagbabadyang gulo sa bahay nila. Maya-maya'y narinig niya ang pagkabasag ng plato. Napatingin siya kay Rico. Halata ang gulat habang nakatingin kay Rocco. Rico, bulong ni Elise at namuo agad ang mga luha.
Napatingin si Rocco kay Rico. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nakilala ang pamilya ko? Napalunok ng mariin si Rico. Napaatras ito habang tila nakikipaglaban sa baha ng emosyon. Kitang-kita ni Elise ang pagkalito at pag-aalinlangan sa mga mata ni Rico. Mabilis siyang lumipat sa gilid nito. Rocco, hindi mo ba naaalala? Kakambal mo siya. Siyang nakasama namin dito. At sorry, pero si Rico na ngayon ang... Pinutol siya ni Rico. Nakita nila ako dahil tumakas ako sa organisasyon kung saan mo ako iniwan at pinabayaan. Nawalan ako ng alaala at asawa mo ang nakakita sa akin. Kinupkup nila ako rito dahil magkamukha tayo. At nalaman nila ang koneksyon nating dalawa. Nagsalubong ang mga kilay ni Rocco. Ang tagal na! Wala na tayong komunikasyon. Para namang imposible na asawa ko pang makakita sa'yo. Sinadya mo ba to? Gumaganti ka ba sa pag-iwan ko sa'yo noon? Hindi nagustuhan ni Elise ang mga narinig dahil alam niyang wala namang ganong intensyon si Rico. Wala siyang ganyang hidden agenda. Hindi niya alam na nandun ako sa lugar kung saan ko siya nakita. At hindi ko rin alam na siyang muntik kong mabangga ng araw na yon. Huwag mong pag-isipan ng ganyan ang kakambal mo. Nagbagong buhay siya katulad mo. Talagang ngayon niya lang nagagawa ang lahat. Sa kanya ko pa nalaman ang nakaraan mo sa kabataan mo na kailanman hindi mo ikinuwento sa akin. Umigting ang panga ni Rocco. Ayokong mag-ibang tingin mo sa akin at ang tingin sa akin ng mga tao. Yun ang pinagkaiba ni Rico at Rocco. Mas totoo si Rico sa lahat kumpara kay Rocco. Hindi nahihiya ang boyfriend niya sa nakaraan nito at mga bagay na pinagdaanan. Napatingin si Elise kay Rocco. Marahan itong umiling at naiintindihan niya iyon. Alam mo rin ito na magugulo lang din ang lahat. Napatingin siya kay Lucas nang tumabi ito sa kanya. Ramdam niyang naguguluhan na rin ang kanyang anak. Kayong tatlo lang ang nandito? Matamang tumingin si Rocco sa kanila. Dito ka nakatira, Rico? Parang close na close ka sa mag-ina ko ah. Sumagot naman si Rico. Naging malapit ako kina Elise at Lucas dahil ilang buwan ko rin naman silang nakasama. Minsan lang ako natutulog dito kapag gusto ni Lucas. Pero may inuuwian ako, sa talyer ako natutulog. Hindi makahinga ng maayos si Elise. Sobrang natitense na siya. Gustong-gusto niyang hawakan si Rico pero hindi niya magawa. Gusto niyang hayaan itong magsalita, magdesisyon sa dapat nilang gawin dahil kakambal ito ni Rocco. Gulong-gulo rin naman si Elise at hindi siya makapagdesisyon ng maayos. Hinawakan ni Lucas ang kamay niya. Kahit paano, napanatag siya sa hawak ng sariling anak. Pakiramdam niya sobrang naiintindihan nito ang sitwasyon. At sa pagkakataong yon, alam niyang malaki na talaga si Lucas at kaya niya nang maging sandalan sa mga problema. Lumapit sa kanya si Rocco at nanigas siya nang bigla siya nitong hinalikan sa mga labi. Happy birthday, Elise! Nakabalik na ako. Hinding-hindi na ako aalis ulit. Nagpadala na lang si Elise sa yakap ni Rocco. Hindi siya makatingin kay Rico. Alam niyang masakit makita yon at mas doble din sa kanyang sakit. Pero gulong-gulo na siya kung paano pakikitunguhan ang kanyang asawa. Sige, maiwan ko muna kayo. Garal-galang boses na sabi ni Rico pagkatapos damputin ang mga bubog. Tinanaw niyang pumunta sa kusina si Rico. Gustong-gusto niya itong sundan pero nakaakbay sa kanya si Rocco. Napatingin siya sa sahig na may tumulong kaunting dugo. Siguradong kay Rico yon na nasugatan sa pagpulot ng mga bubog. At mas lalong nadurog ang puso ni Elise para kay Rico. Matindi ang pinagdaanan ng asawa niya sa loob ng 5 taon at kung malalaman ni Rocco kung anong mayroon sa kanila ngayon ni Rico, hindi alam ni Elise kung ano pa ang pwedeng mangyari. Kinagabihan, nakatulog na rin naman si Rocco sa dati nilang kwarto. Bumangon siya mula sa kama at lumabas. Hindi niya kayang tumagal sa tabi ng kanyang asawa. Hindi na siya sanay at parang kasalanan na ang lahat, lalo na at si Rico na talaga ang kanyang minamahal. Namumula ang mga mata ni Elise dahil sa pag-iyak. Tila nasasakal siya sa lahat ng mga nangyayari. Ni hindi niya magawang tingnan si Rocco nang hindi nakakaramdam ng kirot at matinding guilt sa kanyang dibdib. Maya-maya lumapit si Rico sa kanya at binigyan siya ng mainit na kape. Pinunasan nito ang kanyang mukha na puno ng luha. Birthday mo ngayon. Hindi ka dapat umiiyak ng ganito, Elise. Namuon na naman ang mga luha niya. Sorry, kailangan mo pang makita yon. Sorry, alam kong nasaktan ka. Marahang umiling si Rico. Masakit pero titiisin ko. Hindi ko pwedeng hilahin si Rocco, ilayo sa'yo at suntukin siya dahil lang selos na selos ako. Mag-asawa pa rin kayo at alam kong wala akong karapatan. Pero 5 taon na siyang nawala.
Alam ng lahat na patay na siya. Tinanggap ko na yun at 1 buwan na lang ikakasal na tayo. Hindi dapat ganito. Hindi mo dapat nakitang hinalikan ako ng ibang lalaki. Umiling si Elise at lumandas na naman ang mga luha. Hindi ko alam ang gagawin ko, Rico. Naguguluhan ako. Gusto ko na lang tumakbo sa lahat. Tumakas kasama ka. Elise, hindi naman ibang lalaki si Rocco. Asawa mo siya. Kailangan natin tong harapin. Kailangan mo siyang kausapin. Sabi ni Rico at sinalubong ang tingin niya. Marami kang dapat ipaliwanag sa kanya. Umiling si Elise at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Rico. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya, Rico. Lalo na sa mga pinagdaanan niya sa 5 taon para makatakas at makabalik. Kinakwento niya sa akin lahat. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Napakagulo ng lahat. Ilang taon ko nang iniisip na wala siya. Nagluksa na kami ni Lucas sa kanya. Nakabuo ako ng buhay na wala siya. At ngayon, narito na siya. Buhay. At ako... Nangatal ang boses ni Elise habang hinahabol ang hininga. Natatakot ako. Takot ako para sa kanya. Takot ako para sa ating dalawa. Para sa ating lahat. Dahil kahit anong gawin kong desisyon, may masasaktan pa rin. Dahan-dahang tumango si Rico. Lumambot ang ekspresyon nito sa pangunawa. Pinagsalikop nito ang kanilang mga daliri. Gusto ni Elise na manatili lang na ganun ang lahat. Nahawak lang ni Rico ang kamay niya. Kaso, hindi yun ang realidad. Alam ko, bulong ni Rico. Alam kong hindi ito madali, Elise. Hindi rin to ang naisip ko para sa atin. Ngunit hindi ka maaaring magpanggap na hindi ito mangyayari. Si Rocco ang asawa mo. At ako... Huminto ito, halatang nahihirapang ituloy ang mga sasabihin. Ako ang mapapangasawa mo. At nandito ako para sa'yo. Para sa inyo ni Lucas. Pero alam ko kung hanggang saan lang ang karapatan ko, Elise. Hindi ko inaasahan na iiwan mo lang ang lahat ng dahil sa akin. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Elise. Hindi may kakailang pagmamahal na naramdaman niya kay Rico at ganoon din ito sa kanya. At habang naririnig niya ito, mas lalo siyang namamangha kung papaano nito kontrolin ang sariling emosyon at makapag-isip pa ng tama. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Bulong ni Elise at nanginginig ang boses. Ayokong mamili. Pero alam kong hindi kayo pwedeng manatili pareho sa mga buhay namin ni Lucas. Paano ako pipili sa inyong dalawa? Hindi ko ginustong mapunta sa ganitong posisyon. Si Rocco, tinanggap ko na parte na lang siya ng nakaraan ko. At mahal kita, Rico. Ikaw na ang mahal ko, pero bakit sobrang komplikado ng lahat? Gusto ko na lang kalimutan ng lahat at magsimula kasama ka. Yun naman talagang plano natin, hindi ba? Pinisil ni Rico ang kamay niya. Puno ng tahimik at determinadong pangunawa ang mga mata nito. Hindi mo kailangang kalimutan, Elise. Hindi mo pwedeng kalimutan. Pero kailangan mong harapin para sa sarili mong kapayapaan. Para na din kay Rocco. Hindi siya ang lalaking nakilala mo noon. Hindi natin alam kung anong klaseng impyerno ang dinanas niya sa mga bumihag sa kanya. Naawa ko sa kakambal ko. Kahit iniwan niya ako nung mga bata pa lang kami. Ayoko pa rin namang mapahamak siya ng ganun. At kailangan mong maging nandyan para sa kanya. Dahil kahit balibalik na rin natin ang mundo, asawa mo pa rin siya. Hindi kita pipilitin na pumili sa pagitan naming dalawa ngayon. Alam kong magulo lahat. At alam kong hindi ito fair sa ating dalawa. Pero hindi ako nandito para pahirapan ka palalo, Elise. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Tumulo ang mga luha ni Elise. Hinalikan niya ang kamay ni Rico. Hindi niya alam kung anong ginawa niyang mabuti para ibigay ang katulad ni Rico sa kanya. Pero paano tayo, Rico? Paano naman ikaw? Ayokong habang inaayos ko ang lahat, patuloy lang kitang masasaktan. Puno ng sakit na sabi ni Elise. Huminga ng malalim si Rico. Halata ang sakit sa mga mata. Hindi mo ako kailangang alalahanin. Ayokong maramdaman mo na kailangan mo kong piliin ka agad. Ayokong madaliin ka. Ang gusto ko, magkaroon ka ng space, makapag-isip at makasama si Rocco kung yun ang kailangan mo. Siya ang asawa mo, Elise. Nare-respeto ko yun. Hindi ko kayang magpanggap na hindi masakit, na hindi ako takot na mawala ka. Pero mahal na mahal kita para hadlangan ka sa kailangan mong gawin. Sobrang mahal kita na hindi ko kayang maging makasarili pagdating sa'yo. Tumingala si Elise kay Rico. Ayokong mawala ka, Rico. Ayokong masaktan ka. Marahan nang umiti si Rico, bagamat may bakas ng lungkot sa mga mata. Hindi ako mawawala sa'yo, Elise. Hindi ako pupunta kahit saan. Ngunit kailangan mo munang ayusin ang mga bagay sa kanya. Kung siyang pipiliin mo,
Irerespeto ko yun, Elise. Walang tanong, walang sumbat. Lalayo ako sa inyo ni Lucas. Wala akong karapatan sa'yo. Hindi ka akin sa simula pa lang. Alam kong espesyal ang meron tayo pero hindi tama na hilingin kong pumili ka kapag nakatali ka pa kay Rocco. At ayokong ako ang magpapahirap sa mga paggawa mo ng desisyon. Nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib si Elise habang nakatingin kay Rico. Hindi niya talaga kayang mawala ito. Mahal na mahal niya si Rico at alam niyang malaki ang mawawala sa kanya kapag pinakawalan niya ito. Pero parang mali kapag si Rocco ang hindi niya pinili, lalo na't ito ang kanyang asawa. Hindi ko alam kung paano aayusin to, bulong ni Elise. Binigyan siya ni Rico ng malungkot ngunit nakakaunawang ngiti. Hindi mo kailangang ayusin agad. Nandito lang ako, Elise. Wala akong pupuntahan pero aalis ako sandali. Para lang mabigyan ka ng space. Kailangan mo siyang makasama. Kailangan mong malaman kung anong gusto mo, kung ano ang kailangan mo. Dahan-dahang tumango si Elise. Ibinibigay sa kanya ni Rico ang isang bagay na hindi niya alam na kailangan niya. Subalit gaano man yun ibigay ni Rico sa kanya, mukhang si Rocco naman ang labis na manggigipit sa kanya. Anong ibig sabihin ito? Mariing tanong ni Rocco. Mabilis silang napatayo ni Rico. Gulat na gulat si Elise. Mukhang narinig lahat ng asawa niyang pinag-uusapan nila ni Rico. Naglabas ng baril si Rocco at mabilis na itinutok sa kakambal nito. Anong karapatan mo? Anong karapatan mong gawin ang posisyon ko sa pamilyang to, Rico? Traidor ka. Bumalik ka sa landas ko para traidorin lang ako. Rocco! Sigaw ni Elise at mabilis na iniharang ang sarili kay Rico. Ibaba mo yan! Tila tumigil ang puso ni Elise. Alam niyang marahas si Rocco pero hindi niya inaasahan na kaya nitong tutukan ang sariling kapatid. Nagdulot yun ng matinding takot sa kanya. Rocco, pakiusap! Huwag mong gawin to! Sigaw ni Elise. Kapatid mo pa rin siya. Ngunit sumiklab ang galit ni Rocco. Kapatid? Wala akong kapatid na traidor. Tama lang talaga na iniwan ko ang walang hiyang yan nun sa organisasyon. Siya lang palang sisira sa buhay ko ngayon. Hindi ako naniniwalang walang masamang balak ang Rico na yan. Mababa ang boses na sumagot si Rico. Wala akong intensyong masama sa mag-ina mo. Masyadong maikli ang buhay para gumanti pa ako sa mga ginawa mo sa akin noon. Humarap sa kanya si Rocco. 5 taon akong nawala, Elise. 5 taon. At habang naghihirap ako, habang akala ko araw-araw akong mamamatay, ikaw, malakas itong napasigaw. Naka-move on ka na. Pinatulan mo pang kapatid kong walang hiya at masamang tao. Naninikip ang dibdib ni Elise. Gusto niyang sumigaw para ayusin ang imposibleng sitwasyon na yon, ngunit ang galit sa mga mata ni Rocco, ang armas na hawak nito, pumipigil talaga sa kanya. Nakatayo lang si Rico, hindi kumikibo at hindi niya rin nakitaan ng takot. Siguro dahil lumaki rin ito sa masamang gawain at hindi na bago ang matutukan ng ganoon. Umigting ang panga ni Rico. Alam kong nasasaktan ka, Rocco. Hindi ko sinasadya na mangyari to. Pero bitiwan mo yan at ibaba mo na dahil tinatakot mo lang si Elise sa ginagawa mo. Ngunit hindi lumambot ang ekspresyon ni Rocco. Sa halip ay mas humigpit ang hawak nito sa baril. Dapat lumayo ka, Rico. Dapat iniwan mong mag-ina ko dahil kahit wala ka rito, akin sila. Pero hindi. Sinamantala mo ang lahat. Kinuha mo ang lahat sa akin. Rocco, please. Pakiusap muli ni Elise sa gitna ng mga paghikbi. Hindi ko ginusto mangyari to. Na magulo ang lahat. Hindi mo naiintindihan. Bago pa siya makatapos, narinig niya ang malakas na sigaw ni Lucas. Papa! Mama! Anong nangyayari? Tumutok ang mga mata ni Lucas kay Rocco at sa baril na nasa kamay nito. Walang pagdadalawang isip, mabilis na yumakap si Lucas kay Rico. Para bang sapat na yon para protektahan ito. Please, Papa! Huwag mo siyang saktan! Sabi ni Lucas. Mabuting tao po si tatay. Para na po siyang ama sa akin. Lagi siyang nandyan para sa akin. Please, wag mo po siyang sasaktan. Naningkit ang mga mata ni Rocco. Tumahimik ka, Lucas. Ako lang ang tatay mo. Lumayo ka dyan. Umalis ka. Tumingin sa kanya si Rocco. Elise, mamili ka. Ako o ang walang hiyang Rico na yan. Rocco, kinasa nito ang baril at idiniin na mismo sa sentido ni Rico. Malakas silang napasigaw ni Lucas. Sobrang natataranta na sila pero napapikit lang si Rico at mahigpit ang hawak sa kanilang mag-ina. Mamili ka! Sigaw pa ulit ni Rocco sa kanya. Ako o ang walang hiyang ito! Mas lalong napahagulgol si Elise.
Ang pagmamahal na mayroon siya para sa dalawa ay napakalaki. Ngunit alam niya na kung hindi siya pipili, mapapahamak si Rico. Kaya naman sa basag na boses at bahid ng luha sa mukha, ginawa niyang tanging bagay na sa tingin niya ay magpapatigil sa lahat ng yon. Pipiliin kita. Nahihirapang sabi ni Elise. Ikaw ang pipiliin ko, Rocco. Ikaw ang aking asawa. Kailangan mo ko ngayon. Saglit na lumambot ang mukha ni Rocco at pagkatapos ay mabilis itong kumilos. Hinawakan siya sa pulso at hinila sila ni Lucas palayo kay Rico. Mahigpit ang pagkakahawak nito at halata pa rin ang galit. Ibinalik niyang tingin kay Rico na halata ang sakit habang nakatingin sa kanilang mag-ina. Narinig mo siya? Malamig ang boses na saad ni Rocco. Ngayon, umalis ka na sa buhay namin. Umalis ka na rito. Hindi umimik si Rico. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon at kitang-kita sa titig nito ang sakit at pagtutol. Pagkatapos, walang ibang salita, tumalikod si Rico at naglakad palabas ng bahay. Bumagsak si Elise sa sofa at hindi mapigilang humagulgol. Kumapit sa kanya si Lucas at nanginginig sa lungkot at takot ang katawan nito nang dahil kay Rocco. Umiiyak din ito dahil sa pag-alis ni Rico. I'm sorry, Lucas. Bulong ni Elise at niyakap ng mahigpit ang anak. I'm so sorry, anak. Tiningnan ni Elise si Rocco. Hawak pa rin ito ang baril at mabilis ang paghinga. Maya-maya binitiwan na nito iyon. Umupo ito sa paanan nila at hinaplos ang mukha niya. Pero tanging takot at panginginig lang ang nararamdaman ni Elise. At sa pagkakataong yon, alam niyang wala na siyang pagmamahal para sa asawa. At tanging awa na lang ang mayroon. Kalimutan niyo na si Rico. Hindi niyo siya kailangan. Nakabalik na ako at nandito na ako. Ako naman talagang pamilya niyo. Sabi pa ni Rocco. Pagkatapos ng gabing yon sa isang iglap, bumalik sa dati ang lahat. Si Rocco na asawa niya ang kasama nila ni Lucas at si Rico hindi niya na muling nakita pa. Subalit pinapasilip niya ito palagi sa talyer sa isa sa mga empleyado niya at lihim na pinapakumusta. Hindi niya ito matiis, lalo na't ito naman talaga ang mahal niya. Elise, alam kong mahirap ang mga bagay ngayon sa'yo lalo na't bumalik si Rocco. Halos lahat hindi inaasahan ng pagbabalik niya. Wika ni Catherine. Kung may magagawa lang ako para sa inyo ni Rico. Sandaling nag-isip si Elise. Ilang araw niyang pinag-isipan yon. Iniisip niya kung may bisa pa ba ang kasal nila ni Rocco pagkatapos i-declare na pumanaw na ito. Baka sakaling makaalis siya sa pagkakatali niya rito. Abogado ka, kaya alam kong marami kang alam sa batas, Catherine. May iba pa kayang daan para makaalis ako sa kasal namin ni Rocco? Kung kahit papaano ay maging null at void na lang ang kasal namin kahit bumalik na siya. Hindi niya sinalubong ang tingin ni Catherine. Akala nating lahat ay patay na siya, Catherine. Ngunit ngayon bumalik na siya at wala akong ibang maisip ngayon kundi ang nararamdaman ni Rico. Nasasaktan ko ng damdamin ng lalaking mahal ko. Kumunot ang noon ni Catherine. Ibig mong sabihin, gusto mo siyang hiwalayan? Let's say, annulment ngayong bumalik na siya? Hindi. Mabilis na sagot ni Elise sabay iling. Baka mas talong magalit si Rocco kapag sinabi ko sa kanya na gusto ko ng annulment. Gusto ko ng ibang way para makaalis sa kasal namin since naguguluhan pa rin ako sa lahat. Gusto ko lang malaman kung may paraan pa para mapawalang bisa ang kasal. Kung idineklara siyang patay pagkatapos ng 5 taon, pwede bang malaya na lang ako sa kanya? Pwede bang magsimula ulit at magpakasal ako sa iba? Kasi nang hindi pa siya bumabalik, yun ang sabi sa akin ng ibang abogado. Pwede raw yun kaya confident na kami ni Rico na magpakasal. Bahagyang yumuko si Catherine at naging seryoso ang tono. Pwede yon, walang problema na makasal ka ulit. Pero risky nga lang. Ito ang sinasabi kong risky dahil lumitaw ulit ang first husband mo. Ayon sa batas, may bisa pa rin ang kasal niyo ni Rocco. Hindi kaso kung wala siya o ipinalagay na patay na. 5 taon o hindi, maliban kung annulled o dissolve ang marriage ninyo, mananatili pa rin valid ang kasal niyong dalawa, Elise. Parang narudurog na agad ang puso ni Elise. Pero, paano kung ikasal ako kay Rico? I mean, natuloy ang kasal namin nang hindi pa siya bumabalik. Paano kung sakalang bumalik si Rocco pagkatapos ng kasal namin ni Rico? May karapatan pa rin ba sa akin si Rocco? Ituturing pa ba kaming kasal? Sumeryoso lalo ang mukha ni Catherine habang nakasandal sa upuan. That's the thing, Elise. Malinaw ang batas tungkol sa bigamy. Kahit napakasalan mo si Rico nang hindi pa lumilitaw si Rocco, mananatili pa rin ang kasal mo kay Rocco. Kaso na ng bigamy yon at ang pangalawang kasal na yon ay magiging walang bisa.
dahil hindi pa legal na terminated ang unang kasal mo kay Rocco. Napalunok si Elise. So, sinasabi mo na kahit pakasalan ko si Rico at bumalik si Rocco pagkatapos, magiging invalid pa rin? Tumango si Catherine. Oo, Elise. Mas kikilalanin ng batas ang kasal niyo ni Rocco kung nangyari yon. Alam kong hindi ito ang gusto mong marinig, pero malinaw ang batas tungkol dito, Elise. Naninikip ang dibdib niya habang pinoproseso ang realidad ng sinabi ni Catherine. Pakiramdam niya may itinatayong malalaking pader sa paligid niya. Umaasa siya ng isang paraan, isang legal na butas na mapapahintulot sa kanya na makatakas kay Rocco. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi kami pwedeng magsama ni Rico. Anong gagawin ko? Hinagod ni Catherine ang likod niya. Alam kong mahirap. Gusto mo talagang makaalis sa marriage ninyo ni Rocco. Annulment lang ang solusyon at magiging matagal yon. Dahil legally speaking, asawa ka pa rin niya. Umasa si Elise, nananalangin na magkaroon ng paraan upang makawala kay Rocco. Tila walang paraan para matakasan ang kanyang asawa. Natatakot din siya na buksan ang annulment dito, lalo na sa naging reaksyon nito. Hindi ko ginusto to, Catherine. Bulong ni Elise at nagsimulang tumulo ang mga luha. Ayokong makasakit ng kahit na sino. Pero ngayon ay ipit na ako. Gusto kong makawala sa marriage namin ni Rocco at makasama si Rico. Pero natatakot ako sa gagawin ni Rico kapag nalaman niyang talagang gusto kong mangyari. Kababalik niya lang dito. Binigyan siya ni Catherine ng isang nakikiramay na tingin. Alam ko, pero hindi habang buhay, Elise, na magiging ganito. Alam kong makakahanap ka pa rin ng paraan. Bumigat ang kanyang puso sa pinaghalong guilt, frustration at takot. At gaano man niya kagustong magsimula ulit kasama si Rico, hindi pa tapos ang nakaraan niya kay Rocco. Subalit mukhang bibigyan siya ng Diyos ng sandamakmak na dahilan at paraan para makawala siya sa asawa niyang si Rocco. Rocco, ano ba naman tong ginagawa mo? Ikaw lang ang madalas na naiiwan dito sa bahay. Bakit ang kalat-kalat na hindi mo man lang linisin? Naiinis na sabi ni Elise sa kaniyang asawa. Matagal na silang walang katulong. Simula nang bahagyang lumaki si Lucas, pinauwi na nila si Manang sa probinsya. Gusto na rin naman itong makasama ang pamilya. Gayunpaman, hindi pa rin nahirapan si Elise kahit wala silang katulong. Responsable naman ang kanyang anak na si Lucas at sanay sa gawaing bahay si Rico. Kapag umuwi ito galing talyer, nakikita niya pang maglilinis, maglalaba at magluluto si Rico para sa kanila. Ito na rin ang nagsabi na wag na silang kumuha ng katulong dahil kaya naman ito ang lahat ng iyon. Masyado silang nasanay ni Lucas kay Rico, kaya ngayong kasama nila si Rocco na tambay lang sa bahay, talagang nakakapanibago. Kapag nagpatuloy pa to, kukuha na ako ng katulong. Puno ng iritasyon na sabi ni Elise. Tumingin sa kanya si Rocco, pero mabilis din na bumalik ang tingin sa pinapanood nitong boxing sa TV. Bago mo pa naisip, nagawa ko na. Ang tagal-tagal mong kumuha. Alam mo namang hindi tayo sanay na walang kasama dito sa bahay. Masyadong malaki ang bahay natin at mahirap i-maintain. Bakit ba kasi wala ka ng kasambahay ngayon? Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagwawalis. Napairap si Elise. Gusto niyang ibida na si Rico kasi ang gumagawa ng lahat para sa kanila. Hindi lang ito masipag sa maliit na talyer nito. Magaling din itong asahan sa bahay. Hindi mapakali ang katawan at gusto palaging may ginagawa. Kaso pag sinabi niya yon, alam ni Elise na mapupunta lang sa away ang lahat. Saan mo naman nakuha ang katulong? Siguraduhin mo lang na maayos yan at complete requirements. Ayoko nagpapasok ng kung sino-sino sa bahay ko. Sabi pa ni Elise at padabog na tinatali ang mga garbage bag. Paano ba namang hindi siya magdadabog? Galing na siya sa pagod na trabaho sa opisina niya. Pagdating niya, makalat, walang pagkain at tambak ang maruruming damit. At habang siyang gumagawa pagka-uwi niya nun, yun at nakaupo lang si Rocco, nanonood ng TV sa sala. Parang mas gusto niya pa itong maging sundalo at bumalik sa serbisyo kaysa maging tambay sa bahay na iyon. Huwag kang mag-alala, Elise. Wika ni Rocco at tinaas pa ang mga paa sa sofa. Maayos ang kinuha kong katulong. Masipag at masarap din magluto. Napairap na lang si Elise. Okay. At siya nga pala, saad ni Rocco. Alam kong ayaw mo na akong bumalik sa serbisyo. Nag-aalala ka sa akin na baka mapahamak na naman ako at madistino kung saan. Kaya naiisip ko, tutulong ako sa negosyo mo. Papayagan mo naman ako, di ba? Sandali siyang natigilan. Wala namang interes sa negosyo niya noon si Rocco. Sandali siyang natigilan. Wala namang interes sa negosyo niya si Rocco noon pa man.
Subalit para sa ikatatahimik ng isip at damdamin niya, hahayaan niya na lang si Rocco sa gusto nitong gawin. Naiinis lang siya na makita itong tambay sa bahay at tatamad-tamad. Kung tumulong man sa negosyo, at least may pinagkakaabalahan. Sige, titingnan ko kung anong magagawa mo para sa negosyo. Isasama din kita sa opisina sa susunod na linggo, sabi na lang ni Elise. Lucas! Tawag ni Elise dahil parang hindi niya nakikita ang kanyang anak. Lucas! Umakyat na muna si Elise at tiningnan ito sa kwarto. Subalit wala roon ang anak niya. Hinanap niya sa buong bahay pero hindi niya makita si Lucas. Nasaan si Lucas? Naiinis ng tanong ni Elise sa asawa niya. Mga ganitong oras nandito na dapat si Lucas. Bakit wala pa? Hindi mo malang sinasabi sa akin. Napailing si Rocco. Nandyan lang yan. Nagkasagutan kami kanina. Pagsabihan mo yung anak mo na yan ha. Ano bang tinuro ni Rico dyan? Lumalaking basto sa tulang galang sa akin. Nakakalimutan yatang ako ang tatay niyan. Unti-unting kumunot ang noo ni Elise. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na pinagbuhatan mo na naman ang kamay ang anak ko. Naiiritang tumingin sa kanya si Rocco. Kung hindi pagbubuhatan ng kamay ang batang yan, hindi matututo at makikinig. Dapat nga disiplinado na si Lucas lalo na't binatilyo na. Gigil ako na sinapa ko kanina. Ano? Hindi na talaga mapigilan ni Elise ang galit. 5 taon kang nawala. Nag-a-adjust pa sa'yo ang anak mo. At bakit kailangan mong sapakin? Anong klase kang ama? 5 years, Rocco. 5 years pero katulad ka pa rin ng dati. Nananakit ka pa rin ng sariling anak. Kaya huwag kang magtataka kung bakit mas mahal niya si Rico kesa sa'yo. Tumayo si Rocco at malakas siyang sinampal na talagang bumagsak pa siya sa sofa. Tumahimik ka. Tumigil ka na sa kakariko mo. Hindi na ako natutuwa. Pareho kayong mag-ina. Puro kayo Rico. Malakas niya itong tinulak. Galit na napagbuhatan siya ni Rocco ng ganoon. Kung ganon, ayusin mo ang sarili mo. Pinili kita dahil asawa kita at naaawa ako sa lahat ng pinagdaanan mo. Pero walang hiya. Sa loob ng 5 years parang mas lumala ka pa at pinatunayan mo sa akin na wala kang kwentang ama't asawa. Tinalikuran ni Elise si Rocco. Wala na siyang panahon para makipagtalo. Kailangan niyang hanapin ang anak niya. Subalit bago pa siya makaalis ng bahay, tumawag na si Rico sa cellphone niya. Elise, pasensya ka na, tumawag ako. Malumanay na sabi ni Rico. Napabuntong hininga si Elise. Nasasaktan na naririnig ang boses ni Rico ng ganoon. Bakit ka tumawag? Tumikim si Rico bago sumagot. Baka nag-aalala ka na kaya tumawag na ako. Nasa talyer si Lucas ngayon. Nagsumbong sa akin na sinasaktan ni Rocco at nagkasagutan ng mag-ama. Alam mo ba? Gusto niyang dito na lang sa akin pero marumi dito sa talyer. At electric fan lang ang meron ako. Baka lamukin pa si Lucas. Bala ko sana ihatid ko na lang siya dyan sa inyo pero pwede namang ikaw ang sumundo, Elise. Pero kung magagalit ang asawa mo kahit ipasundo mo na lang sa iba. Namuo ang mga luha ni Elise. Miss na miss niya na si Rico at malamang na ganoon din ang kanyang anak. Pero hindi pwede. Kapag pinili niya si Rico, parang ginawa niya na lang itong kabit. Sobrang gulo ng lahat at yon ang kinakatakot niyang ibigay sa lalaking mahal niya. Ako na lang ang susundo. Pakihintay mo na lang ako dyan. Saad ni Elise. Nang binaba niya ang tawag, nagmaneho na siya papunta sa talyer ni Rico. Pagkarating niya ron, bumungad sa kanya sa Rico na bagong ligo, nakasuot lang ng puting sando at pants. Mukhang katatapos lang nito sa mahabang trabaho sa talyer dahil hindi pa ito nagsasara. Pasok ka, Elise. Mahinang sabi ni Rico. Ingat lang ng kaunti, baka mapadikit ka sa mga grasa, madumihan ka pa. Ang ganda pa naman ng damit mo, saka baka madapa ka, naka-heels ka. Kapag talaga si Rico ang kasama ni Elise, talagang magkakaroon siya ng pagkakasala ng wala sa oras. Mukhang wala namang halong pangbobola ang mga salita ni Rico, pero talagang nag-iinit ang pisngi niya. Yun ang sinasabi ni Elise doon na kahit matanda na siya, basta kapag si Rico ang kasama, para lang talaga siyang teenager na kikiligin sa mga salita nito. Pagpasok sa loob, isang kama, isang cabinet at isang electric fan ang nakita niya. Studio type lang talaga at wala pang masyadong gamit. Gusto niya na lang sana na isama na rin pauwi si Rico pero alam niyang hindi pwede. Lumapit si Rico sa anak niya at kinuha ang bag nito. Lucas, anak, nandito ng mama mo, sinusundo ka na. Nangilid ang mga luha ni Lucas. Tatay, ayoko pong umuwi.
Dito na lang po ako sa'yo. Ayoko pong kasama si Papa ron. Mag-aaway lang po kami. Lumapit na siya kay Lucas at hinawakan ang mukha nito. Anak, nandun naman ako. Please, wag na nating guluhin si Rico. Nakakahiya na. Umuwi na tayo ha. Wala ring nagawa ang anak niya kundi ang sumama sa kanya. Kaso bago sila makauwi, bigla na lang siyang hinila ni Rico. Nagulat siya nang hinawakan nito ang kanyang baba at maingat na sinuri ang kanyang mukha. Anong ginawa sa'yo ni Rocco? Mariing tanong ni Rico. Napalunok si Elise at umiwas ng tingin. Wala. Umigting ang panga nito. Sinampal ka niya? Hindi. Mataman siya nitong tiningnan. Magsumbong ka rin sa akin. Kapag sinaktan ka, pumunta ka sa akin. Wala na akong pakialam kahit mag-asawa kayo. Kapag nalaman ko na napagbubuhatan ka ng kamay ni Rocco, aagawin kita. Ilalayo kita pati na rin ang anak mo. Wala na akong pakialam kahit magalit pa si Rocco. Marahang umiling si Elise. Ayaw niyang mangyari yon. Gusto niyang mamuhay ng payapa si Rico dahil yun ang pangarap nito. At kung didikit ito sa kanilang mag-ina, gugulo lang ulit ang buhay nito. Subalit sa gulong mayroon ng buhay ni Elise, si Rocco naman talaga ang punot dahilan. Anong pangalan mo? Ikaw ba ang bagong katulong dito? Tanong ni Elise. Nagulat siya nang may babae sa kusina. Akala niya matanda na ang katulong na kinuha ni Rocco. Pero mukhang mas bata pa sa kanya ang babaeng nasa harap niya ngayon. At ang malala, naka-90s pa habang naghahalungkat sa refrigerator. Hi ma'am. Opo, ako nga po. Ako po si Norma. Nakangiting sabi pa nito sa kanya. Tumango na lang si Elise at kumuha ng tubig. Hindi naman big deal sa kanya, bata man o matanda ang kasambahay. Talagang nagulat lang siya na parang may-ari ng bahay kung umasta si Norma. Nawalan na rin naman ng atensyon si Elise kay Norma dahil natagpuan niyang isang taong dating may atraso sa kanya at talagang hindi niya inaasahan ang malalaman. Niloloko mo ba ako, Marcus? Tinangay mo lahat ng pera ng negosyo ko dati. Pinagkatiwalaan kita pero nagawa mo sa akin yon. Kaya pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Ilang taon na pero hindi ibig sabihin matatakasan mong ginawa mo. Bulalas na Elise sa dati niyang business partner. Tumawa naman ng sarkastiko si Marcus. Bakit ako lang ang dapat na maparusahan? Hindi ako ang mas nakinabang sa perang yon. Hindi naman ako ang utak ng lahat eh. Ang asawa mo, Elise. Tanungin mo nang magkaalaman na. Hindi ba't nakabalik na siya? Galing ng mga plano ng Kolokoy na yun, pababayaan lang pala ako. Unti-unting kumunot ang noo ni Elise. Anong sinasabi mo? Huwag mong idamay ang pangalan ng asawa ko rito. Dahil malaki ang kasalanan mo sa akin. Idadamay ko dahil damay siya. Sigaw pa ni Marcus. Ang asawa mo ang nagplano ng lahat. Hindi conjugal properties ang mga ari-arian nyo, hindi ba? Kaya wala siyang karapatan. Nakipag-deal siya sa akin. Siya ang nagplano na tangay ng pera sa negosyo kaya nalugi ang negosyo mo, Elise. Hindi naman siya sumama sa mga nadestino sa Mindanao. Nawala siya dahil tumangay siya ng pera mula sa'yo. At kayo, luksang-luksaan naman kayo. Hindi nyo alam na pinapaikot lang kayo ni Rocco. Galing gumawa ng plano ng asawa mo. Napaniwala niya ang lahat na wala na siya at nagtago sa lugar na hindi nyo mahahanap. Hindi mo alam, nasa mismong bahay mo ang ahas. Mag-iingat ka na. Nagbalik hindi ba? Siguradong may plano na naman ang asawa mo at ikaw. Magiging utu-utu ka na naman. Nang hina ang mga tuhod ni Elise, hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Mga salita lang ni Marcus yon at walang ebidensya. Pero may sense ang lahat kung babalikan niya ang mga nangyari. Sinabi ng kapwa sundalo ni Rocco na hindi ito sigurado kung kasama ba talaga ang asawa niya sa mga pinadalang sundalo. Nang mawala si Rocco, sakto namang nalugi ang kanyang negosyo. Nakafocus ang isip niya noon sa pagkawala ng asawa niya na hindi niya napagtagpi-tagpi ang lahat. Kaya nagmamadali si Elise na nagmaneho pa uwi. Kukumprontahin niya si Rocco, pero naabutan niya itong tulog sa kama. Nanginginig na siya sa galit. Gusto niyang sumabog pero kailangan niyang mag-isip ng tama. Pumunta siya sa library niya sa bahay. Simula nang malaman niyang nagkakasagutan sina Rocco at Lucas kapag wala siya, nagpa-install na siya ng CCTV. Maliliit na kamera lang yon at patago dahil baka isipin ni Rocco na binabantayan niya ang mga kilos nito. Ayaw niya lang talagang mapagbuhatan ulit nito ng kamay si Lucas dahil isang pananakit pa ni Rocco sa anak nila. Hindi na siya magdadalawang isip na idemanda ito. Kaso, mukhang mas titindi pa ang galit ni Elise sa sunod na makikita niya.
Mga walang hiya! Nanggigigil na sabi ni Elise habang pinapanood ang kuha ng CCTV. Sa bahay ko pa? Kitang-kita niya kung paanong maglampungan at gumawa ng kataksilan si Rocco kasama si Norma na inakala niyang kasambahay. Mas lalo pa siyang nagulat sa mga narinig. Kailan ka ba makakakuha ulit ng pera kay Elise? Tanong ni Norma kay Rocco. Ang tagal, naiinip na ako. Naubos na yung dati mo kinuha sa kanya. Kung hindi mo sinugal ng sinugal, sana wala tayo rito at nagtitiis na naman. Okay na eh. Nagsasama na tayo sa loob ng 5 taon na parang mag-asawa at hindi nahuhuli ng utu-utu mong asawa. Kaso buwisit ka. Puro sugal at mga bisyo mo. Napailing naman si Rocco at hinalikan si Norma. Huwag ka nang magalit. Malapit na. Siyempre, dapat magkaroon ako ng access sa negosyo niya para makakuha tayo ulit ng pera. Akong bahala. May mga plano na ako. Babalik ulit tayo sa dati na hindi naman problema sa pera. Mabilis ang paghinga ni Elise. Gusto niyang sumigaw sa sobrang galit. Nagluksa siya. Nagdusa sa pagkawala ni Rocco noon. Pero yon at malalaman niyang niloko lang pala siya. Kinuha na ng malaking pera at namuhay kasama ng kabit nito. Wala na siyang natitirang kahit na anong pagmamahal kay Rocco. Purong galit na lang talaga at gustong-gusto niya ng manakit. Pagkalabas niya sa library, nakasalubong ni Elise si Norma. Binati pa siya at ngumiti sa kanya. Hindi na sampal ang ibinigay niya. Isang napakalakas na suntok ang dumapo sa mukha nito. Bakit mo ginawa yon? Galit agad na sigaw ni Norma. Walang hiya kang Makati ka. Alam ko na ang lahat. Sigaw niya rito at hinila ang damit ni Norma. Halos mapunit na yon. Wala kayong kasing sama. Anong klase kayong tao para pagplanuhan ako ng ganito? Nagpumigla si Norma sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo ako! Bigla na lang may malamig na bagay na dumikit sa ulo niya. Bibitiwan mo si Norma o pasasabugin ko ang ulo mo ngayon. Natatakot si Elise pero mas nangibabaw ang galit sa kanya. Walang hiya ka? Demonyo ka? Mas lalo nitong tinutok ang baril sa kanya. Pwede namang patay na lang kita ngayon. Walang makakaalam. Wala naman dito si Lucas. Pwedeng mawala ka na lang ngayon sa landas ko. Tapos si Lucas, gagatasan ko ng gagatasan. Kasi sa kanya mapupunta ang lahat ng ari-arian mo kapag nawala ka. Nangingilid ang mga luha ni Elise. Huwag mong idamay ang anak ko sa kawalang hiyaan mo. Wala kang kasing sama. Norma, kumuha ka ng tali doon. Bilis! Ililigpit na natin to. Mariing utos ni Rocco. Parang hindi na ito ang dating asawa na minahal niya at ipinaglaban sa mga magulang. At doon niya napansin, namamayat ito hindi dahil sa mga pinagdaanan, kundi dahil sa mga naging bisyo. Dumaan ang kaba sa dibdib ni Elise nang makita niya si Rico sa likod nito. Sinenyasan siya nito na huwag maingay. Sa isang iglap, nakipag-agawan ng baril si Rico kay Rocco. Napasigaw siya. Natatakot na mabaril si Rico. Bigla siyang hinawakan ni Norma pero tinulungan siya ng anak niya. Nagulat na lang siya na may hawak si Lucas na kawali at ipinukpok sa ulo ni Norma. Nawalan tuloy ng malay ang babae. Nakita niyang nagsusuntukan sina Rico at Rocco. Tumalsik ang baril sa ibaba. Kailangan niyang tulungan si Rico kaya mabilis siyang pumunta sa ibaba. Kinuha niya ang baril. Hindi siya marunong pero matapang niyang kinasayon at bumalik sa dalawa. Rocco! Malakas niyang sigaw at punong-puno ng luha ang mga mata ni Elise. Bitiwan mo si Rico o ipuputok ko to. Tumawa si Rocco at binigyan pa ng isang suntok si Rico. Talaga? Ipuputok mo? Hindi mo kaya, Elise. Mahina ka. Iyakin ka't uto-uto. Lakas loob niyang ipinutok sa sahig bago muling itinutok kay Rocco. Huwag kang lalapit. Huwag kang lumapit. Napatingin si Elise kay Rico. Nag-aalala siya lalo na at dehado na rin ito. Delikado rin ang ulo ni Rico kaya hindi pwedeng ma-expose sa mga ganoong laban. Tumatawa si Rocco na parang baliw habang papalapit sa kanya. Hindi mo magagawa yan. Akin ang baril mo. Hindi ganyang humawak ng baril. Mahal kong asawa. Sundalo ko at alam kong hindi ganyan. Malakas siyang sumigaw at pinaputok iyon. Tumama ang bala sa hita ni Rocco. Nabitiwan niya ang baril. Takot na takot siya. Nanginginig si Elise. Hindi makapaniwalang nagawa niya yon. Niyakap siya ni Lucas. Mama, please, wag na po. Parating na po ang mga pulis. Tumawag na po kami ni tatay bago pumasok dito, mama. Napasigaw si Lucas nang muntik nang makuha ni Rocco ang baril. Mabuti na lang nakatayo pa si Rico.
Dinaganan nito si Rocco at paulit-ulit na binigyan ng sapak sa mukha. Maya-maya'y narinig niya na ang sireno ng mga pulis. Mas lalong napaiyak si Elise. Pumasok ang mga pulis sa loob at dinakip ng mga ito si Rocco. Kahit nanginginig sa takot, mabilis na lumapit si Elise kay Rico. Mahigpit niya itong niyakap. Sobrang nag-aalala siya rito. Tara na sa ospital. Diyos ko, halina kayo sa ospital. Umiiyak niyang sabi. Pinunasan ni Rico ang mga luha niya. Salamat sa Diyos na hindi ako nahuli ng dating. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa iyo, Elise. Simula ng araw na yon, nabilanggo na sina Rocco at Norma. Patong-patong ang mga kaso ng mga ito at sinisigurado niyang sila ang mananalo sa kaso. Dahil din sa ginawa ni Rocco, na-dissolve na ang kasal nila at tuluyang nawala ng bisa. Lumipat na rin sila ng bagong bahay dahil sa mga huling nangyari. At ang kasal nila ni Rico na naudlot, sa wakas ay natuloy na rin. Ayoko na, tama na, hindi ko na kinakaya. Natatawa at namumulang sabi ni Elise habang pinapatigil ang asawa niya sa paggiling sa kanya. Nagtawanan at nagsigawan ang mga guest sa kasal. Alam niyang maraming hinandang pakulo si Rico sa kasal nila, pero hindi niya inasahan na sasayaw ito ng sexy dance sa harap niya at sa harap ng mga bisita. Tawang-tawa na talaga siya. Talagang ginawa nitong unforgettable ang kasal nilang dalawa. Ready na ako, love. Malalim ang boses na sabi ni Rico sa kanya. Naligo na ako. Naghilod mula ulo hanggang paa. Nagpa-pedicure, nagpa-manicure. Halos ibuhos ko ng pabango ko sa katawan. Nag-ahit na rin ako. Sige na, handa na ako. Pwede mo na akong papakin. Natawa si Elise sa mga sinabi nito. Hindi naman halatang excited ka sa honeymoon natin. Ngiti-ngiti naman itong tumabi sa kanya. Medyo lang, love. Pero bago ang lahat, may sorpresa ako sa'yo. Buntis ako, Rico. Magkakaroon na tayo ng baby agad. Nakangiting wika ni Elise. Mabilis itong bumangon. Nanlalaki ang mga mata. Buntis? Patingin nga. Parinig. Baka binibiro mo lang ako, ah. Humagalpak na lang ng tawa si Elise. Dinikit nito ang ulo sa tiyan niya. Wala itong ginawa magdamag kundi ang pag-usapan ang pagbubuntis niya. Hindi na natuloy ang una nitong binabalak dahil takot na si Rico na may mangyari sa kanya. Gusto muna ni Rico na magpa-check up siya at sabihin ng doktor harap-harapan na pwede na may mangyari sa kanila kahit buntis na siya. Tawang-tawa na lang talaga siya sa pagiging OA ni Rico. At sa lahat ng manangyari sa kanya, ang pagdating ni Rico sa buhay niya, planado, plakado, at hindi pinilit ng Diyos na mangyari. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat kasamaan na ibinibigay ng ibang tao, may paraan pa rin ng Diyos, mabilis man umabagal, para manaig ang kabutihan sa mundo. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.